Kung pagkapanood sa di ko yata makakayang isulit sa susong-susong pahirap. Binabuhan pa ng madlang sumpa at paglait ng mga berdugo. May sumusuntok, may sumasapuno, may sumisikat, may lumulurat, tumatampal sa kanyang mukha. Mukhang inagusan ng pawis at tugong nagmumula sa mga sinugatan ng putong na ligaw-ligaw na baging may tinig. Ginagahasa sa maglakad ng mga walang awang nagpaparusa. 30 kataon pinahihirapan na pawang may pasang krus. Datapwat yung nasa gitna na yung maamong kordero ay siyang lubhang dinuruhagi at walang dinaway. Kaya tunghayan mo po nagdadalamhating ina ang mga dugong buhay na makikita ninyo sa mga bato at buhangin na lalakaran. At ang mga dugong iyon ay pawang mga patak na nagbuhat sa di mabilang na sugat niya sa katawan. Ginoo, oh Ginoo, yaw nanganganak kong sinisinta, ipinanlulumat, ipinangungulila, at ang lalong matinding sakit ay ng matukhayang ko nagdarana na dugo. Dugong mahigit pa sa punyal at tumimo at naglagos sa aking puso. Ngunit anong pagsakla lang iyong ginawa, tanda ng pagkawa. Kapag kakita ko po sa mukhang tigib na nakukula-kula ng tulog na dugo, ay halos mawindang ang aking dibdib sa bugso ng di maulat ang pagkaawa. Kaya nga't di ko nasansala ang pinakatitipid kong luha. Luhang di makakayang mabata ng isang may pasang krus na parang di sinanggol ng isang ina. Ay kumuha ko nitong panyot ang pinakong nanango. Ready ka na? Ready ka na? Dito ka, Niculo. Kapag kalapit ko sa kakapalan ng marahas na berdugo, ay tambing akong nagulumihanan. Ngunit sa laki ng aking habag at tawa, ay sa sarili aking winikan. Sa panganib nga dapat makilala ang tunay na pagdamay, pagkahabag at pagsaklolo. Kaya nga't di ko inalintana ang gayong panganib. Sumagi ako agad sa karamihan ng mga soldados at magalang kong pinahira ng mukhang kalunos-lunos matingnan. Uy, bawal din. Ngunit anong katakatakat hiwaga ng langit at nagkalarawan ang ipinahing kong mirang ay narito po at inyong tingnan. Ayun, nakikinig siya.
O bireng kapis-apis, matitigan mo kayang lagay ng kahabag-habag na mukhang nangatatala sa birang na ipinahid ni Veronica. Ito kaya, mahal na senyora, ang mukhang tinititigan ng sangkalangitan. Kaaliwan ng mga angeles, patnugot ng mga banal, ilaw na nakaliliwanag sa nadirimlan ng kasalanan, at mukhang dapat alinsunirain ng mga taong may loob sa Diyos. Kapag katanto ni Veronica ng kordero ng Diyos ang kanyang nakita, ay nagulimihan ng kanyang puso sa laki ng abag at ang winika. Mga taong kapwa ko sa alari na may nanak ni Adan, sa atin ang dahilan ay pinagdurusa ng maginang ito, pangkay mapagaling, kapatay ang malinsun at sa kanilang paglakad, at para na nating naging alay sa kanilang kahirapan. Kaya tayo'y sumama dito sa mahal na prosesyon. Sundan natin, susugin ang kanilang bakas ng yapak doon sa lansangan ng Jerusalem na itinangin ng Diyos at kinabuhusan ng kanyang mahal na dugo. Ihandog natin ang ating mga puso ng lubos na pag-ibig at tunay na pagsinta sa kanila. Langkap ang pagsisising matibay na di na muli magkakasala, at nang pakamtan sa atin ang grasyang panunood sa kanilang mahal na mukha hanggang sa kabilang buhay siya nawa.